Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman i-analyze natin itong meron po kasing nag-message sa akin, nagpapansin na nadali raw ng IM na ito na si Nico Chassis ng USA ang world number 1 na si Magnus Carlsen dito sa katatapos lang nitong nakaraan lang na Title Tuesday online Blitz Tournament 3 minutes plus 1 second increment ang time control. Yan, alamin natin kung papaano nakadali. Chamba lang ba o talagang ginawa ng IM na ito? White dito si Chassis ang ginawa nag D4 at nag C5 dito si Magnus. D5, nag F5. Ayan, medyo naka C5 na, naka F5 pa. Parang Benoni. Nag C4, Knight F6, Knight C3 at nag E5. Inen pasant capture. Nag D6 lang. Aba, kakaiba yung D6 at pagtira ng D6 mga kamatyas. Nawala po sa talaan ng aklat dahil ayon sa recorded games, ang madalas sa ginagawa dito, sinisimplihan lang talaga ng capture yan at magkakaroon ng maagang queen to queen. Pero ayaw ni Magnus ng ganitong linya kaya iniba niya ang diskarte. Nag D6 para yung pawn sa E6 ang bishop ang pangka-capture. Nag Knight H3, bishop takes E6, nag E3 lang, depensa sa pawn C4 at nag Knight C6, develop, nag Knight G5, inatake ang bishop, umatras muna, and nag Bishop E2. Ayun, hindi rin maka H6 kasi may sundot ng bishop sa H5, check. Nag G6 muna, nag castle, fianchetto Bishop G7 at nag B3. Ayan, para i-develop naman ang bishop, salubungin ang bishop sa G7, pinaalis na ang knight. Knight H3 ulit bumalik para may timing to play Knight F4, maatake yung G6 pawn at the same time may tempo na mai-transfer yung knight sa D5, very strong. Nag G5, talagang lubos-lubos sa pagpigil ni Magnus dyan dahil para mabaldado ang knight sa H3. Nag Bishop B2, Bishop to E6 at nag Knight B5. Yun naman ang kinuntirya yung pawn sa D6. Kinaslingan lang ni Magnus. Ayan. Tanong, balikan muna natin mga kamatyas. Wala na bang solusyon para depensahan ang pawn D6? Bakit kailangang ibigay? Ano ang mayroon halimbawa kung mag D5? Kakapturin lang po yan. At pag kinapture ng bishop, syempre di pwede ang knight nakapi ng bishop. Ang gagawin, mag-queen C2 to attack the F5 and yung C5. Magkakaroon pala ng strong double attack. Okay, ang binigay dito, kinaslingan na lang at nag-rook A D1. Ayun, di pa nga pinitas yung mga pawns. Rook A D1 muna, pressure. At kitang-kita sa evaluation bar na pabor sa puti. Delikado black dyan. Balik tayo. Kaya dito, napag-isipan ni Magnus, makakain din yan. Kaslingan na lang. Para kahit papaano, makadevelop pa na 1 pawn down si Magnus. Tinanggap ang exchange ng queen. At nag-rook A D8. Inatake ang knight. Nag-rook A D1, dinipensahan lang. Ayan. O baka may tanong kayo mga kamatyas, balik lang natin sandali. Coach, ba't hindi kinapture ang libreng pawn sa B7? Mag-rook dito kasi medyo annoying. Na mapupwersang kumapture sa knight, bishop takes, nakahang pa, obligado mag-rook A E1 para depensahan ng bishop at magbi-bishop E7 na ang peligro dito ng puti, papaano makakauwi ang knight sa B7. Baka mamaya, makulong yan, malongkolites yan. So, hindi rin biro, mga kamatyas, ang misplaced knight sa B7. Balik tayo. Kaya, ang ginawa na lang ni Chassis, nag-rook A C1, nag-B6, nag-A3 para walang mga lundag ba ng knight B4, nag-rook D7, ayan, magbabati rin na si Magnus, at nag-F4, challenge ang pawn G5, nag-Knight G4. Nakita ni Magnus na na-weak ang pawn sa E3, inatake niya kagad. Pero kumapture muna ng bishop, king takes, nag-F takes G5, at nag-Rook F D8. Ayun. Okay, para battery. Pero kitang-kita po sa evaluation bar, hindi sumasang-ayon ang computer engine kay world number 1. Dapat daw ang tira dito ay Knight takes E3. Oo nga, no, double. Ngayon, kung kumapture man, capture lang. Wala namang mangyayaring masama sa black. At sa continuation na binigay, Knight F4 na lang, Knight takes D1 and Rook takes D1, tapos Knight D4. Winning for black, mga kamatyas. Kasi nakabiti ng Knight, so may pressure sa bishop, depensado ang bishop sa E6, maraming magagawa ang Knight D4. Okay? Pero, ang ginawa ni Magnus,
Nag-rook FD8, pinilahan niya ang knight sa D6, kumapture sa H6, King G8. Aba, talagang ano ba itong ginagawa ni Magnus? Pagpapartida ba ito? Na nilalayuan lang yung mga pawns. Kinapture. Takes. And the knight G5. Ayun, masakit na bawi. May atake, nag-rook E7 lang. Ayan, liwanagin uli natin mga kamatyas. Baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture ang knight? Depensado din naman ang bishop sa E6 Ayan, mag-H7 check muna kasi. At pagpalagay natin, ilagay natin sa H8, mag-rook takes D6, takes, and rook F8 check, then wala na. Pamatyas na yan. Fatal mga kamatyas. Queen F6, King H5, and rook H8 matyas. O, balik tayo. Balik tayo after H7 check. What if mag-King G7? Ang gagawin naman ay rook takes, and rook F8. Ayun. Paano pa rin pipigilan ang H8 na magpo-promote into queen? Okay? So, balik tayo. Kaya hindi pwedeng basta-basta kainin yan. Nag-rook E7 lang dito si Magnus. At nag-H7 check pa rin. King G7, knight takes E6, rook takes E6, at nag-knight F7. Very strong move. Mag-H8 queen. Ayun, doon nadali dito si Magnus. Nag-rook DE8, obligadong umiwas, at nag-rook D7. Ayan. Para maipagpatuloy ang strong pressure, kinapture na ang pawn, at nag-knight G5 check, King G6, nag-knight takes E6, rook takes E6, at dito mga kamatyas, simpleng tira lang pero mapaparesign ang world number 1 sa ayaw at sa gusto niya sa tinira ng white. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Rook FD1 para isasabay ng palit-palitan. Kapag naipalit na ang Tory dito, wala na. Talagang totally pilay na ang posisyon ng black. Wala na eh. Pag naman umiwas, halimbawa mag-King F5, pwede pa rin no? Pero sa continuation ng computer ay King F2 lang. Okay, anytime may rook D6. Ayan, pero winning na rin talaga. Nag-resign si Magnus mga kamatyas. Kagulat-gulat na balita ito. Yun ngang pangkaraniwang GM hindi basta-basta makatablaman lang kay world number 1. IM lang na si Nico Chassin nakadali. Aba, para na rin siya nag-champion dito. Sa torneyong ito, madali mo lang si world number 1 Magnus Carlsen. Ayan, so ang lesson po, hindi ko mo world number 1, patay na kumpiyansa natin. Gawin pa rin natin ang pinaka-the best na magagawa natin hanggang sa chance na mananalo pa. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.